Nagpakabit si Miguel ng mga hidden camera sa buong bahay. Sigurado siyang ang bagong yaya na ito, tulad ng lahat ng nauna, ay magpapatunay ding hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit ibang-iba ang ipinakita ng mga recording. Ginagawa ng kanyang 3 gulang na anak ang isang bagay na hindi niya kailanman inakala at dinudurog nito ang kanyang pagkatao. Si Miguel ay 30 taong gulang at nasa kanya na ang lahat ng kayang bilhin ng pera, isang 3-story house sa Forbes Park, mga mamahaling sasakyan, isang bank account na patuloy na lumalaki bawat buwan, ngunit walang yaman ang makapagbabalik sa nawala sa kanya 8 buwan na ang nakalipas. Ang kapayapaang umalis nang mamatay ang kanyang asawang si Isabel sa isang aksidente. Ngayon, silang dalawa na lang ng kanyang 3 taong gulang na anak na si Rico ang nakatira. Isang batang may malalaking mata na sa bawat araw ay lalong nagiging kamukha ng kanyang ina. At ang pagkakahawig na iyon ay parang isang punyal na tumutusok sa puso ni Miguel tuwing umaga. Kailangan ko na naman ng bagong yaya, sabi niya sa kanyang assistant 2 araw na ang nakalipas. Ito na ang ika-13 sa loob ng 8 buwan. Laging nakakahanap ng dahilan si Miguel para tanggalin sila. Huli silang dumarating. Hindi sumusunod sa mga tagubilin o mayroon lang talagang siswato sa kanila na hindi niya mapagkatiwalaan. Ang katotohanan ay mas komplikado. Hindi niya matsiis na makita ang ibang babae na nag-aalaga sa kanyang anak. Bawat yakap na ibinibigay ng yaya kay Rico ay dumudurog sa kanya dahil dapat ay mula kay Isabel ang mga yakap na iyon, ngunit wala na si Isabel at kailangan ni Rico ng isang tao. Noong Lunes ng umaga, bumaba si Miguel sa hagdanan habang inaayos ang kanyang kurbata. Sinalubong siya ng katahimikan, gaya ng dati. Dati may tawanan, musika, buhay. Ngayon ay mga alingaw-ngaw na lang. Sir Miguel, lumitaw si Manang Lita, ang kasambahay, habang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Nakaalmusal na po si Rico. Nasa kwarto niya, nag-iisa na namang naglalaro. Kumunot ang noo ni Miguel. Opo sir, tulad po ng hiling ninyo, walang TV, walang tablet, mga laruan niya lang. Tumango si Miguel, ipinagwawalang bahala ang maliit na buhol sa kanyang tiyan. Mas mabuti na ito, kailangang matuto ni Rico na maging independent mula sa pagkabata. Ang mundo ay hindi mabait sa mahihina. Anong oras darating ang bagong yaya? 10:00 po. Maria po ang pangalan niya. Tiningnan ni Miguel ang kanyang relo. May 14 minuto pa siya bago umalis, papunta sa opisina. Sapat na panahon para itakda ang mga patakaran. Agad siyang umakyat sa kwarto ni Rico. Ang kanyang anak ay nakaupo sa carpet, napapaligiran ng mga building blocks, gumagawa ng tila isang tore. Magandang umaga, Rico. Tumingala ang bata. Ang mga mata nitong light brown na kaparehong-kapareho ng kay Isabel ay maingat na tumingin sa kanya. Good morning, Papa. Umupo si Miguel sa kama, hindi sa sahig sa tabi niya. May darating na bagong yaya ngayon. Ang pangalan niya ay Maria. Dahan-dahang tumango si Rico. Sanay na siya. Dumarating at umaalis ang mga yaya na parang pagpapalit ng panahon. Kailangan kong maging mabait ka. Lagi naman po akong mabait, Papa. At totoo iyon. Tahimik si Rico. Halos sobrang tahimik para sa isang 3 taong gulang. Hindi siya nagkakaroon ng tantrums, hindi umiiyak, walang hinihiling. Minsan, naiisip ni Miguel, normal ba iyon? Alam ko anak, mabait kang bata. Ngumiti ng bahagya si Rico. Isang maliit na ngiti na halos agad ding nawala. Gusto sanang sabihin ni Miguel ng higit pa, yakapin siya, tanungin kung kumusta siya, kung namimiss niya ang kanyang mama. Ngunit ang mga salita ay laging nababara. Aalis na si Papa. Magkita tayo mamayang gabi. Bye, Papa. At ganoon na lang, walang ibang salita. Lumabas si Miguel sa kwarto, isinara ang pinto sa likuran niya at sumandal sa pader ng pasilyo, huminga ng malalim. Bakit napakahirap? Bakit bawat interaksyon sa kanyang anak ay parang paglalakad sa bubog? Bumaba siya sa hagdanan at palabas na sana nang tumunog ang doorbell. 9:30, kalahating oras na mas maaga.
Binuksan ni Miguel ang pinto na may kunot sa noo. Ang hindi pagiging on time ay isang malaking kasalanan, ngunit ang pagdating ng masyadong maaga ay nagpapakita rin ng kakulangan ng respeto sa kanyang oras. Sa kanyang harapan ay isang babae na nasa mga 29 na taong gulang, nakatali ang kanyang brown na buhok, walang labis na makeup, malinis na maong at puting t-shirt. Dala niya ang isang luma ng backpack. Magandang umaga po, ako si Maria. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Tumingin siya ng diretsyo sa kanyang mga mata, hindi yumuyuko. Ang aga ninyo, ang usapan natin ay 10:00. Alam ko po, pasensya na. Mas maaga pong dumating ang bus kaysa sa inaasahan at mas gugustuhin ko pong maghintay dito kaysa magpaikot-ikot sa village. At least, tapat siya. Binuksan ni Miguel ng buo ang pinto. Tuloy ka. Pumasok si Maria, maingat na tiningnan ang paligid. Walang pagkamangha sa kanyang mukha sa nakikitang marangyang bahay. Walang panliliit, kundi isang tahimik na pagmamasid. Maupo ka. Itinuro ni Miguel ang sopa. Umupo siya sa tapat nito. Dala mo ba ang iyong mga reference? Naglabas si Maria ng isang folder. Sinuri ni Miguel ang mga papel, 3 pamilya. Magagandang komento. Isang sulat ang nagsasabing 2 taon siyang nag-alaga ng maliliit na bata. Bakit ka umalis sa trabahong iyon? 2 taon ay matagal na panahon. Lumipat po ang pamilya sa Singapore. Inalok nila akong sumama, pero may mga responsibilidad ako dito na hindi ko maaaring iwan. Anong mga responsibilidad? Nagkaroon ng maikling katahimikan. Napanatili ni Maria ang kanyang kahinahunan, ngunit may dumaan sa kanyang mga mata. Sakit marahil o pag-aalala. Inaalagaan ko po ang nanay ko. May sakit po siya. Tumango si Miguel. Cancer. I'm sorry to hear that. Salamat po. Bumabalot sa kanila ang katahimikan sandali. Nagpatuloy si Miguel. Ang anak ko, si Rico, ay 3 taong gulang. Nawalan siya ng ina 8 buwan na ang nakalipas. Tahimik siyang bata. Masyadong tahimik. Naiintindihan ko po, simple lang ang mga patakaran. Naglabas si Miguel ng isang nakaprint na papel. Mahigpit na schedule. Walang sweets sa pagitan ng mga pagkain. 1 oras lang ng educational TV. Walang tablet, mga structured activities. At higit sa lahat, profesionalismo. Hindi mo siya kaibigan, responsibilidad mo siya. Kinuha ni Maria ang papel at binasa itong mabuti. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, ngunit nakita ni Miguel na bahagyang humigpit ang kanyang mga daliri sa paligid ng papel. May problema ba? Tanong niya. Wala po sir, pero may tanong po ako. Sige, pwede ko po ba siyang yakapin? Nagulat si Miguel sa tanong. Ano? Si Rico. Kung kailangan niya, kung mahulog siya o matakot, pwede ko po ba siyang yakapin? Hindi ko po kasi iyon nakita sa listahan. May naramdamang tensyon si Miguel sa kanyang dibdib. Bakit napakaabala ng tanong na iyon? Sa tingin ko, pwede naman kung kinakailangan. At kung hindi kinakailangan, pero siya ang humingi, bakit naman siya hihingi kung hindi kinakailangan? Tumingin si Maria ng diretsyo sa kanya. Dahil minsan, kailangan ng mga bata ng pagmamahal ng walang dahilan, dahil lang mga bata sila. Mayroong isang bagay sa paraan ng kanyang pagsasabi nito. Hindi ito isang hamon, ngunit hindi rin ito pagsunod. Ito ay isang katotohanang sinabi ng mahinahon. Gawin mo ang sa tingin mo'y nararapat, sagot ni Miguel, mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. Pero tandaan mo, narito ka para alagaan siya, hindi para palitan ang kanyang ina. Wala po akong balak palitan ang sinuman, Sir Miguel. Nandito po ako para alagaan ang isang batang nawalan ng ina. May pagkakaiba po yon. Nagtiimbagang si Miguel. Prangka ang babaeng ito. Baka masyadong prangka, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang katapatan na nakakapresko o nakakainis. Hindi siya sigurado. Ang sahod ay ayon sa napag-usapan natin sa telepono. Cash, tuwing Biyernes. Ischedule ay Lunes hanggang Biyernes, 8 a.m. hanggang 6 p.m. Walang pasok sa weekends. Opo. Isa pang bagay, tumayo si Miguel. Nagkaroon na ako ng 12 yaya bago ka.
Lahat sila ay nangakong susundin ang mga patakaran, walang tumagal ng higit sa 1 buwan. Hindi ko kasalanan, kundi dahil hindi nila ginawa ng tama ang kanilang trabaho. Tumayo rin si Maria, sinasalubong ang kanyang tingin. With all due respect, Sir Miguel, hindi ko po alam ang sitwasyon ng mga naunang yaya, pero ang alam ko po ay bawat bata ay karapat-dapat na alagaan ng may dignidad at pagmamahal, hindi lang sa pamamagitan ng mga patakaran. Kung problema po iyon sa inyo, marahil hindi ako ang tamang tao para sa trabahong ito. Ang katahimikan na sumunod ay mabigat. Hindi sanay si Miguel na kausapin ng ganoon, lalo na mula sa isang empleyadong nangangailangan ng trabaho. Dapat ay tinanggal na niya ito ngayon din bago pa man siya magsimula. Ngunit may pumigil sa kanya. Marahil ang kumpiyansa sa kanyang mga mata, marahil ang pagod sa paghahanap ng 14 na yaya, o marahil sa isang sulok ng kanyang pusong nakabaon, alam niyang tama siya. Tanggap ka na. Simula ngayon. Sa unang pagkakataon, ngumiti si Maria, isang maliit ngunit tapat na ngiti. Salamat po, Sir Miguel. Ipapakita sa iyo ni Manang Lita kung nasaan ang lahat. Aalis na ako papuntang opisina, uuwi ako ng 6:00. Sige po. Kinuha ni Miguel ang kanyang briefcase at nagtungo sa pinto. Ngunit bago lumabas, huminto siya. Maria, si Rico na lang ang natitira sa akin. Kung may mangyari sa kanya, kung magdusa siya sa anumang paraan sa ilalim ng iyong pangangalaga, walang mangyayari sa kanya, matatag na pagputol ni Maria. Mayroon po kayong salita ko. Tumango si Miguel at lumabas. Sa sasakyan papunta sa opisina, hindi niya maalis sa isip si Maria. Mayroong isang bagay sa kanya na iba sa lahat. Hindi ang desperasyon na mapanatili ang trabaho, hindi takot o pagsunod. Tila alam na alam niya kung ano ang kanyang ginagawa at hindi niya kailangan ang kanyang pagsang-ayon para gawin ito ng maayos. Iyon ang nagpapabagabag sa kanya dahil kailangan ni Miguel ng kontrol. Kontrol sa kanyang kumpanya, sa kanyang bahay, sa bawat aspeto ng kanyang buhay na hindi pa inaagaw ng tadhana. At ang babaeng ito, sa kanyang matatag na kahinahunan at direktang mga tanong, ay nagbabanta sa kontrol na iyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at hinanap ang isang nakasave na contact, Prima Security CCTV Services. Naisip na niya ito noon pagkatapos ng yaya bilang 8, ngunit laging parang sobra. Isang hindi kinakailangang paglabag sa privacy. Ngunit ngayon, sa babaeng ito sa kanyang bahay, kasama ang kanyang anak, may nagsasabi sa kanyang dibdib na kailangan niyang malaman, kailangang makita, kailangang makasiguro. Pinindot niya ang numero. Magandang umaga, Prima Security CCTV. Ano po ang maipaglilingkod namin? Kailangan kong magpakabit ng mga security camera, mga hidden camera, sa buong bahay ko. Sige po, sir. Kailan niyo po gustong magpakabit kami? Tiningnan ni Miguel ang kanyang relo. Kasi simula pa lang ni Maria. Kasama niya si Rico ngayon din. Ngayong hapon, pagkatapos ng 6:00. Sige po. Ang address po, ibinigay ni Miguel ang mga detalye, kinumpirma ang budget na halos hindi niya pinansin dahil hindi problema ang pera at ibinaba ang telepono. Sumandal siya sa upuan ng sasakyan, pinagmamasdan ang mabagal na daloy ng trapiko sa EDSA sa harap niya. Hindi siya paranoid. Ito ay isang makatwirang pag-iingat. May karapatan siyang malaman kung ano ang nangyayari sa sarili niyang bahay, sa sarili niyang anak, hindi ba? Ngunit habang inuulit niya ang mga katwirang iyon, isang maliit na boses sa kanyang isipan na kahina-hinalang parang si Isabel ang bumulong. Sino ang sinusubukan mong kumbinsihin? Miguel, ang sarili mo? Ipinagwalang bahala niya ang boses na iyon, tulad ng natutunan niyang ipagwalang bahala ang napakaraming bagay sa nakalipas na 8 buwan. Sa bahay, umakyat si Maria sa hagdanan, kasunod si Manang Lita. Nandito ang kwarto ng bata. Itinuro ni Manang Lita ang isang pinto na may pangalang Rico na pinalamutian ng mga dinosor. Mabait na bata iyan. Tahimik. Hindi nagbibigay ng problema. At maganda po ba iyon? Mahinang tanong ni Maria. Nagulat si Manang Lita. Oo naman. Mas madali ang lahat.
O baka mas madaling hindi makita na may mali? Bago makasagot si Manang Lita, kumatok si Maria sa pinto ng kwarto ni Rico. Rico, si Tita Maria ito. Pwede bang pumasok si Tita? Katahimikan. Pagkatapos, isang maliit na boses. Pwede po. Binuksan ni Maria ang pinto at pumasok. Ang kwarto ay perpekto. Masyadong perpekto. Lahat ay organisado, malinis. Bawat laruan ay nasa tamang lugar, mga pader na may profesional na mural ng mga dinosaur at astronaut. Isang canopy bed na parang galing sa isang magazine. Isang estante na puno ng mga libro na nakaayos ayon sa laki. At sa gitna ng lahat ng perpeksyong iyon, nakaupo sa carpet si Rico, isang maliit na bata na may malalaki at seryosong mga mata na maingat siyang tinitingnan. Hello Rico. Lumuhod si Maria para maging ka-level niya, hindi masyadong lumalapit. Ako si Tita Maria, at ako ang mag-aalaga sa iyo. Tumango ang bata ngunit walang sinabi. Anong ginagawa mo? Isang tore, mukhang napakataas. Para saan? Nag-isip sandali si Rico. Para makita ako ni Mama mula sa langit. At sa sandaling iyon, nadurog at nabuo muli ang puso ni Maria sa parehong pagkakataon. Dahil naintindihan niya ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa batang ito at sa lalaking nag-empleyo sa kanya. Hindi ito magiging madaling trabaho, ngunit ito ay magiging isang kinakailangang trabaho. Dumating ang mga technician ng 6:30. Kinakabahan silang hinintay ni Miguel. Magandang gabi, Sir Miguel. 3 lalaki na nakaunipormeng asul na may mga kahon ng kagamitan. Pumasok kayo. Mabilis at tahimik. Tulog ang anak ko sa taas. Opo sir, saan niyo po gustong ilagay ang mga kamera? Kahit saan. Ipinakita ni Miguel ang isang floor plan na may markang pulang bilog, sala, kusina, hardin, playroom, mga pasilyo, total coverage. Sa kwarto po ng bata, nag-alinlangan si Miguel. Ang pagtawid sa linyang iyon ay parang mali. Ngunit naisip niya si Rico, ang lahat ng maaaring mangyari nang hindi niya nalalaman basta't sobrang tago. 2 oras pagkatapos, lahat ay nakakabit na. Maliliit na kamera sa mga smoke detector, orasan sa dingding, mga sulok ng kisame na hindi nakikita. Ipinakita ng technician ang sistema sa kanyang laptop. Makikita niyo po ang lahat in real time. 30p day recording. Access mula sa cellphone, tablet, anumang device. Pinagmasdan ni Miguel ang 8 maliliit na bintana, ang walang laman na sala, ang madilim na kusina, ang kwarto ni Rico kung saan natutulog ang kanyang anak. Absolute control. Bakit kung gayon ay nararamdaman niya ang bigat na iyon sa kanyang tiyan? May audio po ba? Opo sir. High definition. Perpekto. Ngayon ay maririnig niya ang bawat salita. Nang umalis ang mga technician, nanatili si Miguel na nakatitig sa screen. Nagsalin siya ng isang baso ng mainit na tsaa. Para sa kaligtasan niya, sabi niya sa walang laman na silid. Ngunit bumulong ang boses ni Isabel, o dahil takot kang gawin niya ang hindi mo kayang gawin. Ininom niya ang kanyang tsaa at pinatay ang ilaw. Kinabukasan, nagising si Miguel ng 6:00. Napanaginipan niya si Isabel na nakatingin sa kanya nang may pagkadismaya. Bumaba siya sa kusina at binuksan ang kanyang laptop. Lumitaw ang 8 bintana. 7:30. Lumabas si Maria sa kanyang kwarto. Nakita niya ito sa pasilyo. Nakayapak, nakapajama pants at t-shirt. Magulo ang buhok. Normal. Tao. Makalipas ang 15 minuto, bumaba na ito. Bihis na. Pumasok ito sa kusina at nagulat na makita siya. Magandang umaga po, Sir Miguel. Hindi ko po inaasahang makita kayo dito. May mga trabahong kailangan kong suriin. Katahimikan habang inilalabas ni Maria ang mga sangkap. Anong oras nagigising si Rico? Sa pagitan po ng 8 at 8:30. Pwede ko na po siyang gawan ng almusal para makabuo tayo ng routine. Tumango si Miguel, pinagmamasdan siyang kumilos sa kusina nang may kumpiyansa ngunit may respeto. Aalis na ako, sabi niya habang isinasara ang laptop. Uuwi ako ng 6:00. Sa sasakyan, agad niyang binuksan ang app. Nandoon si Maria, nagluluto, humuhuni. Sa buong umaga,
Sa pagitan ng mga meeting, tinitingnan niya ang mga kamera tuwing 15 minuto, parang isang adiksyon. 8 a.m., nakita niya itong umakyat. Lumipat siya sa kamera ng kwarto sakto sa pagpasok nito. Gising na si Rico, yakap ang kanyang berdeng dinosaur. Magandang umaga, Rico. Narinig ang mainit na boses ni Maria sa audio. Maganda ba ang tulog mo? Tumango ang bata, walang sinasabi. Gutom ka na? Tango ulit. Nagluto si tita ng scrambled eggs. Gusto mo ba? Sa wakas ay nagsalita si Rico. Si mama, nilalagyan niya ng keso. Nanigas si Miguel. Heto na, sasabihin ni Maria ang isang bagay na hindi nararapat. Babalewalain niya ang kalungkutan ni Rico o mas masahol pa, susubukang palitan si Isabel. Ngunit ang sinabi nito ay nagulat sa kanya. Alam mo ba, hindi ko alam kung paano iyon ginagawa ni mama mo, pero kung ikukwento mo sa akin, susubukan kong gawin itong katulad. Ano sa tingin mo? Tiningnan siya ni Rico ng malalaki at maingat na mga mata. Talaga po? Talaga. Ikaw ang expert. Si tita ay bagong cook lang na kailangang matuto. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel na ngumiti ang kanyang anak. Isang maliit na kurbada lamang, ngunit totoo. Si mama, gumagamit siya ng dilaw na keso at hinahalo niya ng marami. Sige, baba ka kasama ni tita ha? Tulungan mo si tita. Pwede po? Oo naman. Kasama ka sa team. Pinanood sila ni Miguel na bumaba. Hindi siya binuhat o hinawakan sa kamay ni Maria. Naglakad lang ito sa tabi niya. Sa kusina, inupo niya ito sa isang high chair. Sige boss, sabihin mo kay tita kung anong gagawin. Seryosong nagbigay ng mga tagubilin si Rico. Mas marami pa po niyan. Madami po ang nilalagay ni mama. Madaldal ka pala. Ha? Biro ni Maria. Naaalala ko sa iyo ang kapatid ko. May kapatid po kayo? Dati po. Ngayon, malaki na siya. 17 na. Ang mama niyo po? Naging malungkot ang ngiti ni Maria. Itinaas ni Miguel ang volume. May sakit ang mama ni tita. Kaya nagtatrabaho si tita para tulungan siya. Mamamatay din po ba ang mama niyo tulad ng mama ko? Ang direktang tanong, brutal sa kanyang kawalang malay, ay nagpatigil sa hininga ni Miguel. Lumuhod si Maria sa harap ni Rico, tinitingnan ang kanyang mga mata. Hindi ko alam, mahal, sana hindi. Pero malubha ang sakit niya. Nalulungkot si tita minsan, pero nagpapasalamat din si tita para sa bawat araw na kasama ko siya. Dahil ang oras na magkasama, kahit mahirap, ay isang regalo. Namimiss ko si mama araw-araw. Alam ko, mahal. At okay lang na mamiss mo siya. Hindi mo kailangang itago iyan. Sabi ni Papa, kailangan kong maging matatag at matatag ka nga. Pero ang pagiging matatag ay hindi nangangahulugang hindi mo siya namimiss. Ang ibig sabihin nito ay patuloy kang lumalaban kahit masakit. Ang ibig sabihin nito ay hinahayaan mo ang sarili mong maramdaman ang lahat ng kailangan mong maramdaman. Natahimik si Rico, nag-iisip. Kumislap ang kanyang mga mata sa mga luhang hindi tumulo. Pwede po bang yumakap si tita? Nakita ni Miguel na lumunok si Maria dahil sa emosyon. Siyempre naman, at ang kanyang anak, ang maliit na batang halos hindi nagpapahawak kaninuman sa loob ng maraming buwan, ay tumalon sa yakap ng babaeng halos ngayon niya lang nakilala. Kumapit siya dito na parang ito ang kanyang salbabida sa gitna ng karagatan. Kinailangan ni Miguel na isara ang kanyang cellphone, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi niya kayang magpatuloy sa panonood. Dahil ang nakikita niya ay hindi manipulasyon, hindi isang yayang sinusubukang kunin ang loob ng bata sa mga maling pangako. Ito ay isang tunay na koneksyon. Dalawang taong nagkakaintindihan sa sakit ng isa't isa na nakikilala ang bawat isa sa kanilang pinagsasaluhang pagdurusa. At siya, na nakatago sa likod ng mga kamera at screen, nagmamasid mula sa mga anino, ang siyang tanging nananatiling mag-isa, ganap ang siyang tanging tumatangging makaramdam. Naging malabo ang natitirang bahagi ng araw. Sinubukan ni Miguel na mag-concentrate ngunit pabalik-balik siya sa kanyang cellphone. Nakita niya silang naglalaro sa hardin, humahabol ng mga paru-paro, sabay na nanananghalian habang nagkukwento si Maria.
Sa oras ng siesta, binasahan niya ito ng kwento at nanatili sa tabi niya, hinahaplos ang buhok nito hanggang sa ito'y makatulog ng mahimbing. Bawat eksena ay nagpapatunay na hindi si Maria ang problema. Siya ang problema. 6 p.m., umuwi si Miguel. Narinig niya ang tawanan mula sa sala. Natagpuan niya sina Maria at Rico na gumagawa ng isang kuta gamit ang mga unan. Papa, tumakbo si Rico sa kanya nang may sigla. Tingnan mo, ang laki. Ito ang palasyo. Ako ang hari at si Tita Maria ang dragon na nagpoprotekta sa akin. Tumayo si Maria. Lilinisin po namin ito bago maghapunan. Huwag magmadali. Gusto mo bang pumasok sa palasyo? Hinawakan ni Rico ang kanyang kamay. Isang pisikal na koneksyon na matagal na nilang hindi naranasan kaya't natigilan si Miguel. Papa, may trabaho, sabi niya. Bahagyang nawala ang liwanag sa mga mata ni Rico. Ah, okay. At sa sandaling iyon, nakita ni Miguel ang pagkadismaya. Hindi galit, hindi tantrum, kundi isang tahimik na pagtanggap mula sa isang batang sanay na sa pagkawala ng kanyang ama. Baka mamaya, sinubukan niyang pag-aanin. Oo, mamaya, ngunit pareho nilang alam na walang mamaya. Umakyat si Miguel sa kanyang opisina at isinara ang pinto. Binuksan niya ang laptop at lumitaw ang 8 bintana. Sa ibaba, nakita niya si Maria na lumuhod sa tabi ni Rico. Alam mo ba, nagtatrabaho ng husto ang papa mo para maibigay sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Isa rin iyong paraan ng pagmamahal. Pero hindi ko kailangan ng mga gamit. Si papa lang ang kailangan ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang direktang suntok sa puso ni Miguel. Alam ni tita, mahal, at sigurado si tita na kailangan ka rin niya. Minsan, hindi lang alam ng mga matatanda kung paano ito sabihin. Sa tingin mo po, mahal ako ni Papa? Siguradong sigurado si tita. Paano po ninyo nalaman? Sa paraan ng pagtingin niya sa iyo kapag sa tingin niya ay hindi ka nakatingin. Parang ikaw ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Totoo iyon. Napansin iyon ni Maria dahil siya ang nagmamasid. Nang gabing iyon, matapos maghapunan at matulog si Rico, bumaba si Miguel para kumuha ng tubig. Natagpuan niya si Maria na naghuhugas ng mga pinggan. Si Manang Lita na ang gagawa niyan bukas. Okay lang po, nakakakalma po ito sa akin. Nakakatulong mag-isip. Katahimikan habang binabanlawan niya ang mga pinggan. Ang agos ng tubig ang tanging tunog sa madilim na kusina. Maganda ang araw niya, komento ni Miguel. Bawat salita ay parang pilit. Si Rico, nakita kong iba siya, mas masigla. Sumulyap sa kanya si Maria, dahan-dahang pinupunasan ang kanyang mga kamay. Napakagandang bata niya. Kailangan niya lang ng pahintulot na maging bata ulit. Anong ibig mong sabihin? Pinunasan niya ng buo ang kanyang mga kamay at humarap sa kanya. Mayroong isang bagay na matatag sa kanyang kilos. With all due respect, Sir Miguel, sinusubukan ni Rico na maging malakas na matanda na kailangan ninyo. Pero 3 taon pa lang siya. Kailangan niyang maging vulnerable, maglaro, tumawa, umiyak kung kinakailangan. Kailangan niyang malaman na okay lang na hindi maging okay sa lahat ng oras. Hindi ko siya kailanman hiniling na maging matatag. Marahil hindi sa salita, pero mas marami pa sa sinasabi natin ang nababasa ng mga bata. Binabasa nila kung sino tayo. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kanyang baso. Hindi mo alam ang sinasabi mo, tama po kayo. Wala akong alam sa buhay ninyo, sa sakit ninyo, sa kung ano ang pakiramdam ng mawalan ng asawa. Pero alam ko ang tungkol sa mga bata. At alam ko kung kailan ang isang bata ay nagpapasan ng bigat na hindi sa kanya. Tapos na. Pinanatili ni Maria ang kanyang tingin sandali pa, pagkatapos ay tumango. Magandang gabi po, Sir Miguel. Nang umakyat siya sa hagdanan, nanatili si Miguel sa madilim na kusina, hawak ang nakalimutang baso ng tubig. Nag-echo sa kanyang isipan ang mga salita ni Maria. Hindi komportable, totoo. Umakyat siya sa kanyang opisina, at binuksan muli ang mga kamera. Naging isang obsesyon na ito.
Kailangan niyang makita, kailangan niyang malaman, kailangan niya. Ano nga ba? Sa screen ng kwarto ni Rico, nakita niya si Maria na pumasok, nakahiga ang kanyang anak ngunit gising. Hindi ako makatulog, narinig niya ang maliit na boses. Gusto mong samahan ka ni tita sandali? Opo. Umupo si Maria sa upuan sa tabi ng kama. Anong iniisip mo? Katahimikan. Pagkatapos. Sa tingin mo po, nakikita ako ni mama mula sa langit? Sigurado si tita. Siguradong sigurado? Oo. Siguradong sigurado. At sa tingin mo po, proud si mama sa akin? Bakit naman hindi magiging proud si mama? Matapang ka, mabait, matalino, kasi po, minsan gumagawa ako ng masasamang bagay, tulad ng hinaan ni Rico ang kanyang boses, na parang nagkukumpisal ng isang kahila-hilakbot na lihim, tulad po ng pagwi-wish na sana ibang tao na lang ang mama ko, kasi namimiss ko po talagang magkaroon ng mama. Nagiging masama po ba ako dahil doon? Naramdaman ni Miguel na umalis ang hangin sa kanyang mga baga. Huminto ang mundo. Pinasan ng kanyang anak ang kasalanang ito, ang imposibleng bigat na ito, at hindi niya alam. Rico, tingnan mo si tita. Lumuhod si Maria sa tabi ng kama, hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. Ang mamis ang pagkakaroon ng ina ay hindi masama. Hinding-hindi. At okay lang kung minsan ay umaasa kang may pupuno sa puwang na iyon sa iyong puso. Maiintindihan iyon ni mama mo ng perpekto. Gusto niyang maging masaya ka. Gusto niyang magkaroon ka ng mga taong nagmamahal at nag-aalaga sa iyo. Talaga po, talaga. Ang tunay na pag-ibig ay hindi seloso. Gusto lang nito ang pinakamabuti para sa iba. Kaya, hindi po masama kung gusto ko si tita? Mabilis na pinunasan ni Maria ang isang luha. Hindi talaga. Isang karangalan po iyon kay tita. Magi-stay po ba kayo? Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Pero hanggat nandito si tita, nangangako akong aalagaan kita sa abot ng aking makakaya. Promise po? Promise. Ipinikit ni Rico ang kanyang mga mata. Sa wakas ay kalmado. Nanatili doon si Maria, humuhuni ng isang malambing na kanta hanggang sa makatulog ang bata. Isinara ni Miguel ang laptop, sumandal sa kanyang upuan at tumitig sa kisame. Ipinakita ng mga kamera kung ano mismo ang kailangan niyang makita, ngunit hindi kung ano ang kanyang inaasahan. Hindi siya nakahanap ng kapabayaan, manipulasyon o panganib. Natagpuan niya ang pag-ibig simple, tapat, walang hinihinging kapalit. At natagpuan niya ang katotohanang iniiwasan niya sa loob ng 8 buwan. Gumagaling ang kanyang anak, ngunit siya ay hindi. Dahil habang natututo si Rico na magbukas muli, na magtiwala, na makaramdam, si Miguel ay nananatiling nakakulong sa likod ng mga pader na siya mismo ang nagtayo. At ang mga kamera, naisip niya ng may kapaitan, ay isa lamang na pader. 3 linggo ang lumipas mula nang ikabit ang mga kamera. 3 linggo kung saan si Miguel ay naging isang multo pisikal na naroroon, ngunit wala sa mga bagay na mahalaga. Maaga siyang dumarating. Nagkukulong sa kanyang opisina. Sinusuri ang mga recording. Sa araw, sa opisina, patuloy niyang sinusubaybayan ang mga kamera. Umuuwi siya ng gabi kapag tulog na si Rico at pinapanood muli ang lahat. Okay ka lang ba, Miguel? Tanong ng kanyang kasamahan na si Paulo. Okay lang, pero hindi. Adik na siya sa mga screen na nagpapakita ng buhay na hindi niya tinatahak at araw-araw, ipinapakita nito ang parehong bagay. Si Maria ay tapat, matiyaga, mapagmahal. Lahat ng hindi alam ni Miguel kung paano maging. Isang umaga, habang sinusuri ang mga recording, may nakita siyang nagpatigil sa kanya. Iyon ay noong nakaraang hapon. Sina Maria at Rico ay nagdodrawing gamit ang mga krayola sa hardin. Gumuhit ang kanyang anak ng mga stick figure, isang matangkad na lalaki, isang babae, isang maliit na bata. Sino sila? Tanong ni Maria. Ang pamilya ko. Ang dati. Lumapit si Miguel sa screen, itinaas ang volume. Ang mama mo, ang papa mo, at ikaw. Pinagmasdan ni Maria ang drawing. Oo,
Pero hindi na ngayon. Paano na ngayon? Kumuha si Rico ng isa pang Crayola, iginuhit ang bata na mag-isa sa isang sulok, ang matangkad na lalaki sa kabilang sulok at sa pagitan nila isang malawak na espasyo. Ganito, simpleng sabi niya. Nadurog ang puso ni Miguel. Bakit sila magkalayo? Mahinang tanong ni Maria. Kasi ayaw ni Papa na lumapit. Siguro, naaalala niya si Mama sa akin at nalulungkot siya. Sinabi ba iyan ni Papa? Hindi po, pero alam ko. Kasi kapag tinitingnan ako ni Papa, nagiging malungkot ang mga mata niya, tapos umaalis siya. Umupo si Maria sa damuhan sa tabi niya. Alam mo ba kung ano ang iniisip ni Tita? Ano po? Sa tingin ni Tita, mahal na mahal ka ng Papa mo. Sobrang mahal na natatakot siya. Natatakot po saan? Natatakot na mawala ka tulad ng pagkawala niya sa mama mo. Minsan, kapag sobrang takot ng mga tao, lumalayo sila sa pinakamamahal nila. Hindi dahil hindi sila nagmamalasakit, kundi dahil sobra silang nagmamalasakit. Pinag-isipan iyon ni Rico. Pero hindi po iyon makatwiran. Kung mahal ako ni Papa, bakit hindi siya kasama ko? Dahil ang takot ay hindi laging makatwiran. Mahal, ginagawa tayo nito ng mga bagay na nakakasakit kahit hindi natin intensyon. Si Tita, takot din palagi. Takot po saan? Takot na mawala ang mama ni Tita. Takot na hindi maging sapat para sa iyo. Takot na mabigo, pero hindi po kayo nabigo. Kayo po ang pinakamagaling. Ngumiti si Maria na may luha sa mga mata. Salamat Rico, malaking bagay iyan sa akin. Tita? Opo, sa tingin niyo po, isang araw, titigil na si Papa sa pagkatakot. Sana, mahal, dahil karapat-dapat siyang maging masaya at karapat-dapat kang magkaroon ng amang present hindi lang sa bahay, kundi dito. Hinawakan niya ang dibdib ni Rico sa tapat ng kanyang puso, sa lugar na talagang mahalaga. Ipinose ni Miguel ang recording. Nag-echo sa kanya ang mga salita ng kanyang anak. Naaalala niya si Mama sa akin. Iyon ang iniisip ni Rico na lumalayo siya dahil ipinaalala sa kanya ng kanyang anak si Isabel. Oo, ipinaalala sa kanya ni Rico si Isabel, ngunit lumalayo siya dahil sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang anak, nakikita niya ang sarili niyang kabiguan, ang kanyang takot na magmahal at mawala ang lahat muli. Isinara niya ang laptop at bumaba sa kusina. 6 a.m., ngunit nakarinig siya ng sigaw mula sa itaas. Tumatakbo siyang umakyat. Ang tunog ay mula sa kwarto ni Rico. Marahas niyang binuksan ang pinto at natagpuan ang kanyang anak na nakaupo sa kama, umiiyak, magulo ang kumot, bangungot, Rico. Tumingin sa kanya ang bata, malalaking mata na puno ng takot. Papa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, hindi nag-isip si Miguel, hindi nagkalkula, hindi lumayo. Tumawid lang siya sa silid at niyakap ang kanyang anak. Kumapit sa kanya si Rico na parang siya ang huling tao sa mundo, humihikbi sa kanyang dibdib. Nandito si Papa. Nandito si Papa, anak. Napanaginipan ko po. Napanaginipan ko pong umalis ka rin. Iniwan mo akong mag-isa. Hindi aalis si Papa. Pangako. Talaga po, talaga. Nakarinig siya ng mga yapak. Lumitaw si Maria sa pinto, nag-aalala. Narinig ko po ang sigaw. Okay lang. Bangungot lang. Tumango si Maria. Mayroong isang bagay sa kanyang tingin. Pag-unawa. Pag-asa. Kailangan niyo po ba ng tulong? Hindi. Niyakap ni Miguel ang kanyang anak hanggang sa ito'y makatulog. Nang ihiga niya ito, napakaliit nitong tingnan. 3 taong gulang at napakarami nang nawala. Patawarin mo si Papa, bulong ni Miguel, hinahaplos ang buhok ni Rico. Patawad dahil wala ako dito. Patawad dahil sobrang duwag ko. Lumabas siya ng kwarto at natagpuan si Maria sa pasilyo. Nakasandal ito sa pader, naghihintay. Salamat, sabi ni Miguel. Para saan po? Sa hindi pagpasok, sa pagbibigay sa amin ng momentong iyon. Hindi ko po iyon lugar. Lugar niyo po iyon. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Iba na ngayon, hindi na gaanong tensyonado. Pwede po ba akong magtanong? Sa wakas ay nagsalita si Maria. Sige,
Bakit po kayo kumukuha ng yaya kung lalayuan nyo lang din sila? Bakit hindi na lang kayo ang direktang makasama niya? Naramdaman ni Miguel ang pag-usbong ng pagiging depensibo, ngunit nilunok niya ito. Karapat-dapat ang babaeng ito sa katapatan. Dahil hindi ko alam kung paano, si Isabel ang dalubhasa sa pagiging ina. Ako lang ang taga-provide, ang nagtatrabaho, ang nagbabayad ng mga bill. At ngayon wala na siya at kailangan ako ni Rico. Pero hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano maging kung ano ang kailangan niya. Alam niyo po ba kung ano ang kailangan niya? Ano? Kayo. Iyon lang. Hindi niya kailangan ng perpeksyon. Kailangan niya ng presensya. Kaka-present ko lang at hindi ko man lang alam kung tama ang ginawa ko. Niyakap niyo po siya noong natatakot siya. Iyon lang po ang kailangan niya. At ginawa niyo po iyon ng tama. Naramdaman ni Miguel na may kumalas sa kanyang dibdib. Paano mo nagagawang maging simple ang lahat? Dahil simple lang po talaga. Ang pag-ibig ay hindi komplikado. Tayo ang nagpapakomplikado nito sa ating mga takot. 2 linggo pa ang lumipas, tinitingnan pa rin ni Miguel ang mga kamera, ngunit may nagbago. Hindi na siya naghahanap ng kapabayaan. Ngayon, naghahanap siya para matuto. At dahan-dahan, nagsimula siyang magbago. Mas maaga siyang umuuwi, nakikisabay sa hapunan ni Rico, nagbabasa ng mga kwento. Ang kanyang boses ay naninigas pa, ngunit tinitingnan siya ni Rico na parang ito ang pinakamagandang regalo. Isang hapon, habang sinusuri ang mga recording, nakita niya ang isang pag-uusap na nagpatigil sa kanya. Si Rico ay tumutulong kay Maria na magtupi ng mga malinis na damit. Isang simpleng gawaing bahay. Tita, pwede po magtanong? Lagi naman, bakit po kayo mabait sa akin? Huminto ito sa pagtutupi at tumingin sa kanya. Bakit naman hindi magiging mabait si tita sa iyo? Kasi po, yung ibang mga yaya, mabait sila sa simula, pero napapagod din. Sinasabi nila na masyado akong tahimik, masyadong seryoso, masyadong boring. Naramdaman ni Miguel ang galit. Anong klaseng tao ang magsasabi niyan sa isang 3 taong gulang? Rico, tingnan mo si tita. Lumuhod si Maria sa harap niya. Hindi ka boring. Malalim ka, mapagmasid, matalino, at ang pagiging tahimik ay hindi masama. Ibig sabihin, kapag nagsasalita ka, may bigat ang mga salita mo. Talaga po? Talaga. Alam mo ba kung ano pa ang iniisip ni tita? Ano po? Sinumang hindi nakakakita kung gaano ka ka-espesyal ay hindi karapat-dapat na mapalapit sa iyo. Ngumiti si Rico. Ang maliit ng ngiting iyon na mas madalas nang lumalabas. Tita, opo, mahal po kita. Nakita ni Miguel na natigilan si Maria. Napuno ng luha ang kanyang mga mata na sinusubukan niyang pigilan. Mahal ka rin ni tita, mahal, sobra. At pagkatapos, nagtanong si Rico ng isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Miguel. Pwede po ba kayong maging bago kong mama? Nakakabingi ang katahimikan sa recording. Ipinikit ni Maria ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Nang imulat niya ang mga ito, may sakit at pagmamahal na magkahalo sa kanyang ekspresyon. Rico, mahal ko, hindi pwedeng maging mama mo si tita. Walang sinuman ang makakapalit sa mama mo. Siya ay natatangi at espesyal at laging magiging mama mo. Pero wala po siya dito. Alam ko, at napakahirap niyan. Pero pwede akong maging isang taong mahal na mahal ka. Isang taong mag-aalaga sa iyo. Isang taong laging nandyan para sa iyo hanggat kaya ni tita. Pwede ba iyon? Nag-isip sandali si Rico. Kung tatawagin po kitang parang lolo at lola. Tita Maria. Ngumiti si Maria sa gitna ng kanyang mga luha. Tita Maria, gustong-gusto ko iyan. Kaya, Tita Maria ko po kayo at mahal niyo po ako. Mahal kita ng buong puso ko. Ipinause ni Miguel ang recording. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa kanyang assistant tungkol sa isang kagyat na meeting. Ipinagwalang bahala niya ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, pinatay niya ng tuluyan ang kanyang cellphone. Isinara niya ang laptop at bumaba sa hagdanan. Biyernes ng hapon, narinig niya ang tawanan sa hardin.
Lumabas siya at natagpuan si Maria na itinutulak si Rico sa swing. Mas mataas, Tita Maria, mas mataas. Sigurado ka? Opo, lumapit si Miguel. Pareho silang nakakita sa kanya at huminto ang tawanan na parabang ang kanyang presensya ay automatikong pumapatay ng saya. Masakit iyon, higit pa sa inaasahan niya. Pwede ba si Papa? Itinuro ni Miguel ang swing. Tiningnan siya ni Rico na naguguluhan. Pwede pong ano? Itulak ka. Nagliwanag ang mukha ng kanyang anak. Talaga po? Talaga. Umurong si Maria, nagbibigay sa kanya ng espasyo. Nagpadala ito ng isang nakapagpapatibay ng ngiti bago tahimik na umatras papasok ng bahay. Tumayo si Miguel sa likod ng swing, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Isang bagay na napakasimple, isang bagay na ginagawa ng libu-libong ama araw-araw at para sa kanya, parang pag-akyat ng bundok. Dahan-dahan siyang nagtulak. Mas malakas, Papa. Mas malakas siyang nagtulak at may narinig siyang hindi niya narinig sa loob ng maraming buwan. Ang tawa ng kanyang anak, totoo, buo, walang pag-aalinlangan. Ulit, ulit. Mas malakas na nagtulak si Miguel at habang pinapanood niya ang kanyang anak na lumilipad pasulong at pabalik, may isang bagay sa loob niya ang nagsimulang gumaling, hindi paganap. Masyadong malalim ang mga sugat para doon. Ngunit nagsisimula ng magkaroon ng mga bitak sa kanyang baluti. Isang sinag ng liwanag ang pumapasok sa kadiliman. Pagkatapos ng 15 minuto, bumaba si Rico sa swing at tumakbo sa kanya. Papa, pwede po ba natin itong gawin nang mas madalas? Gustong-gusto ko po. Talaga? Opo. Opo. Niyakap siya ni Rico ng mahigpit, nagtitiwala. Na para bang sa wakas ay naniniwala siyang hindi mawawala ang kanyang ama. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Rico, nanatili siyang nakatingin sa natutulog na bata. Ang kanyang anak ay mukhang payapa. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao. Mabait siyang bata, si Maria. Dahil sa iyo, hindi po dahil sa akin, dahil sa kanya. Kailangan lang ng mga bata ng espasyo para gumaling. Lumingon si Miguel, may kailangan akong aminin. Nagpakabit ako ng mga kamera sa buong bahay. Minamanmanan kita mula pa noong unang araw. Hinintay niya ang pagsabog, ang galit. Ngunit tumangulang si Maria. Alam ko po, alam mo, nakita ko po ang isa noong ikalawang araw. Ang smoke detector sa kusina ay may napakaliit na ilaw na kumikislap. Naghanap po ako at nakita ko ang iba. Nawalan ng salita si Miguel. At wala kang sinabi? Hindi po, dahil naiintindihan ko pong hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa inyo na sinusubukang panatilihin ang kontrol sa isang bagay kapag ang lahat ng iba pa ay parang wala na sa kontrol. Dapat siguro akong nagalit, pero alam ko rin kung ano ang takot at nakikilala ko ang isang taong nalulunod dito. Bakit ka nanatili kahit alam mong minamanmanan kita? Dahil kailangan ako ni Rico at sa totoo lang, sa tingin ko, kailangan niyo rin ako. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi siya umiyak mula noong libing. Ipinangako niya sa sarili na hindi na muli, ngunit ngayon nakatayo sa madilim na pasilyo kasama ang babaeng ito na nakakita sa kanya sa kanyang pinakamasamang kalagayan at hindi siya hinusgahan, nagsimulang tumulo ang mga luha. Hindi ko alam kung paano ito ayusin. Hindi ko alam kung paano maging ama nang wala si Isabel. Hindi niyo po kailangang ayusin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan niyo lang maging present. Isang araw sa isang pagkakataon, isang sandali sa isang pagkakataon. At kung hindi man iyon sapat, magiging sapat iyon. Dahil totoo iyon. At iyon lang ang kailangan ni Rico. Ang pag-amin tungkol sa mga kamera ay nagbago ng isang bagay sa pagitan ni Miguel at Maria. Hindi tiwala, eksakto. Ito ay isang pag-unawa sa isa't isa, isang pagkilala na pareho silang lumalaban sa kani-kanilang mga laban habang sinusubukang ibigay kay Rico ang kailangan niya. Sabado ng umaga, gumawa si Miguel ng isang desisyon na parehong nakakatakot at nakapagpapalaya sa kanya. Tinawagan niya ang security company. Kailangan kong ipatanggal ang lahat ng kamera. Lahat po, Sir Miguel.
Sigurado po kayo? Siguradong sigurado. May problema po ba sa sistema? Wala. Ako ang problema. Katahimikan mula sa kabilang linya. Sige po, magpapadala kami ng team ngayong hapon. Nang ibaba niya ang telepono, naramdaman niya ang bigat ng cellphone sa kanyang kamay. Ang device na naging bintana niya sa buhay na tinanggihan niyang tunay na danasin. Binuksan niya ang camera app sa huling pagkakataon. 8 bintana ang nagpapakita ng kanyang walang laman na bahay. Ang tahimik na sala, ang malinis na kusina, ang hardin sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga, ang kwarto ni Rico na may kama na maayos na inayos ni Manang Lita. At napagtanto niya, ang mga kamera ay nagpapakita lamang ng mga walang laman na espasyo. Hindi nila ipinapakita ang pag-ibig, hindi ang koneksyon, tanging ang pagkawala. Isinara niya ang app, tinanggal ito sa kanyang cellphone, at huminga. Dumating ang mga teknisyan ng 3:00 ng hapon. Pinanood ni Miguel ang bawat kamera na tinatanggal, ang peking smoke detector sa kusina, ang orasan sa sala, ang maliliit na lente na nakatago sa mga sulok. Nang matapos sila, iba na ang pakiramdam sa bahay. Mas magaan. Na para bang pinipigilan nito ang hininga sa loob ng maraming linggo at sa wakas ay nakahinga na. Nagmasid si Maria mula sa hagdanan. Wala siyang sinabi, ngunit sinabi ng kanyang mga mata ang lahat. Nang gabing iyon, ginawa ni Miguel ang isang bagay na hindi niya ginawa sa loob ng 8 buwan. Nagpasya siyang manatili sa bahay sa buong weekend. Walang trabaho, walang dahilan. At si Maria, siyempre, kahit na technically ay araw niya ng pahinga, ay nanatili. Baka kailanganin niyo po ng tulong, sabi niya. Ngunit pareho nilang alam na nanatili siya dahil kailangan siya ng sirang pamilyang ito at marahil kailangan din niya sila. Linggo ng umaga, bumaba si Rico sa hagdanan. Hawak ang kanyang dinosaur na stuffed toy. Papa, hindi ka po nagtatrabaho. Hindi ngayon, champion. Ngayon, kasama ka ni Papa. Kumislap ang mga mata ni Rico na may maingat na pag-asa na parang hindi makapaniwala. Talaga po? Anong gusto mong gawin? Seryosong nag-isip si Rico na para bang ito ang pinakamahalagang tanong sa mundo. Sa wakas, sinabi niya, punta po tayo sa park na may mga bibe. Naramdaman ni Miguel ang isang suntok sa dibdib. Ang parke na iyon, ang parke na dati nilang pinupuntahan ni Isabel at Rico linggo-linggo bago ang aksidente. Ang parke na relihiyoso niyang iniiwasan sa loob ng 8 buwan dahil bawat bangko, bawat puno, bawat daan ay puno ng mga alaala. Sige, punta tayo sa park. Pumunta silang 3. Nagmamaneho si Miguel, si Maria sa front seat, si Rico sa likod sa kanyang car seat, humuhuni ng isang kantang siya lang ang gumawa. Nang dumating sila, nanatili sandali si Miguel sa sasakyan. Mga kamay sa manibela, humihinga. Okay lang po ba kayo? Mahinang tanong ni Maria. Ito ang lugar namin, Nina Isabel. Dito kami pumupunta noong magkasintahan pa kami, at pagkatapos, kasama si Rico. Gusto niyo po bang sa ibang lugar na lang tayo? Tumingin si Miguel sa rear view mirror. Tinanggal na ni Rico ang kanyang seatbelt, sabik na nakatingin sa lawa kung saan lumalangoy ang mga bibe. Hindi. Oras na para bumalik. Bumaba sila ng sasakyan. Agad na tumakbo si Rico sa lawa, huminto sa mismong gilid, tulad ng itinuro sa kanya ni Isabel. Huwag kailanman lumampas sa linya ng mga bato nang walang kasamang matanda. Naglakad sa likuran niya sina Miguel at Maria. Tingnan niyo, Papa, may mga baby na bibe. At naroon nga, isang inang bibe na sinusundan ng 5 maliliit na bibe na lumalangoy sa perpektong linya. Ang ganda nila. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kanyang anak. Pwede po ba natin silang pakainin? Wala po akong dalang tinapay. Bahagyang lumungkot ang mukha ni Rico. Si Mama po, laging may dalang tinapay. Dati, mabilis na ililihis ni Miguel ang usapan, iiwasan ang pag-uusap. Ngunit ngayon, huminga siya ng malalim at sinabi, tama ka, ang mama mo, hindi niya kailanman nakakalimutan ang tinapay para sa mga bibe. Mas organisado si Mama kaysa kay Papa.
Nami-miss ko si Mama araw-araw. Bakit po hindi natin siya pinag-uusapan? Ang direktang, tapat na tanong na iyon ay bumasag ng isang bagay sa loob ni Miguel dahil masyadong masakit. At akala ni Papa, kung hindi ko siya pag-uusapan, mababawasan ang sakit. Pero mali si Papa. Pwede na po ba nating pag-usapan si Mama ngayon? Pwede. Pwede nating pag-usapan si Mama kahit kailan mo gusto. Patuloy na pinagmasdan ni Rico ang mga bibe sandali. Pagkatapos ay nagtanong, Papa, naaalala niyo po ba noong nahulog si Mama sa lawa? Tumawa si Miguel, isang totoong tawa na ikinagulat niya mismo. Paano ko makakalimutan iyon? Sinusubukan niyang kunin ang bola mo at nadulas siya. Lumabas siyang basang-basa at tumatawa. Ang mama mo, lagi niyang tinatawanan ng sarili niya. Naaalala ko rin po iyon. Ngumiti si Rico, kahit napakaliit mo pa noon. 2 taon ka pa lang. Pero, laging ikinukwento ng mama mo ang kwentong iyon. Ginugol nila ang sumunod na oras sa paglalakad sa parke. Nagkwento si Miguel tungkol kay Isabel. Ang ilan ay malabo na lang na naaalala ni Rico, ang iba ay bago sa kanya. At sa bawat kwento, may isang bagay sa loob ni Miguel na nagsimulang kumalas. Nandoon pa rin ang sakit, marahil ay laging nandoon, ngunit hindi na ito ang sakit na nagpaparalisa sa kanya. Ito ay isang sakit na dumadaloy, na humihinga, na nabubuhay kasama ng magagandang alaala nang hindi kinakain ang mga ito. Naglakad si Maria ng ilang hakbang sa likuran, binibigyan sila ng espasyo ngunit laging naroroon. Tiningnan siya ni Miguel, sandali at ngumiti ito. Isang maliit na ngiti na nagsasabing, magaling ang ginagawa mo. Nang bumalik sila sa bahay, pagod si Rico, ngunit masaya. Nakatulog ito sa sasakyan, yakap ang kanyang dinosaur. Magandang araw, komento ni Maria habang kinakarga ni Miguel si Rico para dalhin sa kanyang kwarto. Para kang huminga pagkatapos mapunta sa ilalim ng tubig. Magandang description iyon. Matapos ihiga si Rico, bumaba si Miguel at natagpuan si Maria sa kusina na naghahanda ng kape. Pwede bang makahingi ng isa? Naupo sila sa mesa sa kusina. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na awkward. Ito ay isang tahimik na pagsasama. May kailangan akong itanong, sa wakas ay binasag ni Miguel ang katahimikan. Sige po. Bakit mo ginagawa ito? Bakit ka nanatili? Hindi lang ito trabaho. Makakakuha ka ng ibang trabaho kung saan ang boss mo ay hindi ka minamanmanan o kinu-question palagi. Dahan-dahang ininom ni Maria ang kanyang kape bago sumagot. Gusto niyo po ba ang simpleng sagot o ang totoo? Ang totoo. Dahil nakita ko ang isang bahagi ng aking sarili noong bata pa ako kay Rico. Ang pakiramdam na iyon ng pagkawala, ng hindi akma sa isang mundo na wala ang taong nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka. Huminto siya sandali. Namatay ang tatay ko noong 4 na taong gulang ako at kinailangan ng nanay ko na magtrabaho ng 3 trabaho para buhayin kami. Nandoon siya pisikal, pero emosyonal na wala dahil kinakain siya ng kanyang sakit at tinulungan kanyong intindihin ako. Tinulungan akong intindihin na ang mga matatanda ay pwede ring masira at minsan kailangan nila ng panahon para matutunang buuin muli ang kanilang sarili. At nabuo ba muli ng nanay mo ang sarili niya? Naging malungkot ang ekspresyon ni Maria. Sa huli, oo. Pero inabot ng maraming taon. At noong handa na siyang maging present, malaki na ako. Nawala sa amin ang mga taon na iyon. Ayokong mawala sa inyo ni Rico ang mga taon ninyo. May naramdamang lalim si Miguel sa mga salitang iyon. I'm sorry para sa nanay mo, para sa iyo, salamat po. Pero tinuruan din ako nito ng isang mahalagang bagay, hindi pa huli para magsimulang muli. Nagkonekta kami ulit ng nanay ko noong 15 na ako, at ngayon, kahit sa sakit niya, mayroon kaming magandang relasyon. Iba sa kung ano sana, pero totoo. Gaano pa katagal ang natitirang oras niya? Tumingin si Maria sa kanyang tasa. Sabi ng mga doktor, 6 na buwan. Iyon ay 8 buwan na ang nakalipas. I'm so sorry. Ako rin.
Pero nagpapasalamat ako para sa bawat araw at sinusubukan kong huwag bilangin ang oras na mayroon kami. Kaya ka nagtatrabaho para bayaran ang kanyang pagpapagamot. Karamihan po, mahal ang mga gamot. At gusto kong maging komportable siya. May tulong ka ba mula sa pamilya? Ginagawa po ng kapatid ko ang kaya niya, pero 17 pa lang siya, nag-aaral pa. Ayokong ipasa nito sa kanya. Naisip ni Miguel ang sarili niyang bank account. Ang perang mayroon siya, ngunit hindi kailanman napunan ang butas sa kanyang dibdib. Kung kailangan mo ng anumang bagay pinansyal na tulong para sa nanay mo, kailangan mo lang humingi. Tumingala si Maria. Nagulat. Hindi ko po matatanggap iyan. Bakit hindi? Dahil hindi po ako napunta dito para maghanap ng limos. Hindi ito limos. Ito ay pasasalamat sa ginawa mo para kay Rico, para sa akin, Sir Miguel. Miguel, please. Sa tingin ko, pagkatapos ng lahat ng ito, pwede mo na akong tawaging Miguel, isang maliit na ngiti. Miguel, pinapahalagahan ko po talaga ang alok. Totoo. Pero mas gugustuhin kong paghirapan ang mga bagay. Ginawa mo na. Maniwala ka sa akin. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Miguel. Umakyat siya sa kanyang opisina at sa halip na buksan ang laptop para tingnan ang mga kamera na wala na, naglabas siya ng isang kahon mula sa aparador, ang kahon ni Isabel. Hindi niya ito binuksan mula noong libing. Sa loob, may mga litrato, sulat, maliliit na bagay na itinago nito. Isang ticket sa sine mula sa kanilang unang date. Isang napkin mula sa restaurant kung saan siya nag-propose. Ang positive pregnancy test noong nalaman nilang darating si Rico. Maingat na inilabas ni Miguel ang bawat bagay. Na para bang sila ay mga piraso ng kristal na maaaring mabasag kung masyadong malakas ang hawak. Mayroong isang selyadong sobre na may pangalan niyang nakasulat sa sulat kamay ni Isabel. Nanlamig ang kanyang dugo. Hindi niya naaalala ang sulat na ito. Binuksan niya ito na nanginginig ang mga kamay. Mahal ko, alam kong ang una mong instinct ay isara ang iyong sarili, protektahan ang iyong sarili, magtayo ng mga pader na kasing taas ng kaya mo para walang sinuman ang makasakit sa iyo muli. Pero pakiusap, huwag mong gawin iyan. Kailangan ka ni Rico. Kailangan niya ang lalaking kilala ko. Ang lalaking tumatawa kapag nasusunog ang mga pancake. Ang lalaking umiiyak sa mga pelikula kahit nagpapanggap na hindi. Ang lalaking nagmamahal ng napakalalim na natatakot siya. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang anak natin mula sa iyo. Huwag mong hayaang agawin nito ang buhay mo. At Miguel, kung isang araw ay makakilala ka ng iba, isang taong magpapangiti sa iyo o magpapangiti kay Rico, huwag kang makonsensya. Gusto kong maging masaya kayong dalawa. Iyon lang ang tanging hiling ko. Mabuhay ka. Pakiusap, mabuhay ka ng totoo. Mahal kita, laging mamahalin. Isabel. Tumulo ang mga luha sa papel, nagpapalabo ng ilang salita. Ngunit nabasa na ito ni Miguel na ipasok na sa kanyang sistema. Alam ni Isabel, lagi niyang alam kung sino siya at minahal siya sa kabila nito. At sa kanyang huling sulat, hindi niya hiniling na alalahanin siya sa sakit. Hiniling niya sa kanya na mabuhay. Umiyak siya ng maraming oras. Umiyak para kay Isabel, para kay Rico, para sa lahat ng nawalang oras, para sa takot na kumontrol sa kanyang buhay. Nang sa wakas ay huminahon siya, may naramdaman siyang iba, mas magaan, na para bang nagdadala siya ng isang backpack na puno ng mga bato at sa wakas ay may nagbigay sa kanya ng pahintulot na ibaba ito. Bumaba siya sa hagdanan. Halos 5 a.m. Pumunta siya sa kwarto ni Rico at pumasok ng tahimik. Mahimbing na natutulog ang kanyang anak, napapaligiran ng mga dinosaur na stuffed toy at magulong kumot. Umupo si Miguel sa upuan sa tabi ng kama. Ang parehong upuan kung saan umupo si Maria ng maraming gabi. May ipapangako si Papa, bulong niya sa dilim. Talagang nandito na si Papa, hindi lang sa bahay, kundi dito. Kasama mo, matututo si Papa na maging ang amang karapat-dapat sa iyo at hahayaan ni Papa na maging mas malaki ang pag-ibig
kaysa sa takot. Gumalaw si Rico sa kanyang pagtulog, bumulong ng isang bagay na hindi maintindihan. Inabot ni Miguel ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok nito. Mahal na mahal ka ng mama mo at mahal na mahal ka rin ni Papa. Lagi. Naligaw lang si Papa, pero hindi na ngayon. Kinabukasan, nagising si Miguel sa upuan sa tabi ng kama ni Rico. Sumisikat ang araw sa bintana. Masakit ang kanyang leeg dahil sa hindi komportabling posisyon. Ngunit gising na si Rico, nakatingin sa kanya ng may malalaki at gulat na mga mata. Papa, dito po kayo natulog? Oo. Bakit po? Dahil gusto ni Papa na mapalapit sa iyo. Ngumiti si Rico. Ang buong ngiting iyon, walang pag-aalinlangan, na hindi nakita ni Miguel sa loob ng maraming buwan at tumalon sa kanyang yakap. Mahal kita, Papa. Mahal din kita, champion. Higit pa sa kayang sabihin ng mga salita. Bumaba silang magkasama para sa almusal. Nasa kusina na si Maria, naghahanda ng kape. Magandang umaga. Ngumiti ito nang makita silang pumasok na magkahawak kamay. Magandang umaga, sagot ni Miguel. At sa unang pagkakataon sa loob ng 8 buwan, naramdaman niya talaga ito. Ito ay isang magandang araw. Isang bagong simula. Anong gusto mong almusal? Tanong niya kay Rico. Pancakes, yung ginagawa ni Mama. Tumingin si Miguel kay Maria. Tumango ito na may tahimik na paghihikayat. Subukan natin. Tayong dalawa ni Papa. Ano sa tingin mo? Opo. Ito ay isang magandang sakuna. Nasunog nila ang unang 3. Ang ika-4 ay hilaw pa sa gitna. Ngunit ang ika-5 ay halos perpekto. Nagawa natin, Papa. Nagawa natin. At habang kinakain ni Rico ang kanyang hindi perpektong pancake ng may purong kaligayahan, tumingin si Miguel kay Maria mula sa kabilang panig ng mesa. Salamat, sabi niya ng walang tunog. Tumango ito. Salamat din. Ngunit pareho nilang alam na higit pa iyon. Ito ay isang pagkilala na minsan kailangan ng mga tao ng isang salamin na nagpapakita kung sino sila pwedeng maging, hindi lang kung sino sila ngayon. At si Maria ang naging salamin na iyon. Ngayon, turno na ni Miguel na tingnan ang kanyang refleksyon at piliing maging ang lalaking gusto niyang maging. 6 na linggo ang lumipas mula nang ipatanggal ni Miguel ang mga kamera. 6 na linggo ng pag-aaral na maging isang ama. Hindi ito madali. May mga araw na dumadaloy ang lahat at may mga araw na sinusubukan siyang hilahin pabalik ng takot sa mga lumang pattern. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang pagnanais na lumayo, naalala niya ang sulat ni Isabel. Huwag mong hayaang agawin ng takot ang anak natin mula sa iyo. Isang Biyernes ng hapon, maagang umuwi si Miguel. Kinansela niya ang isang meeting para maging present sa ika-4 na kaarawan ni Rico kinabukasan. Ilang buwan na ang nakalipas, hindi iyon maiisip. Ngayon, naiintindihan niyang ang trabaho ay nariyan pa rin bukas. Ang pagkabata ng kanyang anak ay hindi. Pumasok siya sa bahay at narinig ang mga boses mula sa sala. Tinutulungan ni Maria si Rico sa isang bagay. Ayan, ang galing. Ngayon, itupi mo dito. Ganito po, Tita Maria. Perpekto. Pumasok si Miguel at natagpuan ang kanyang anak na napapaligiran ng mga may kulay na papel, safety scissors at pandikit. Gumagawa ito ng tila isang card. Papa, ang aga mo. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Lumuhod si Miguel sa tabi niya. Anong ginagawa mo? Mabilis na tinakpan ni Rico ang kanyang proyekto gamit ang mga kamay. Surprise po ito para bukas. Kung gayon, hindi pwedeng tingnan ni Papa. Hindi po pwede. Kailangan mong maghintay hanggang sa party ko. Ngumiti si Miguel. Ang makita ang kanyang anak na sobrang sabik, sobrang buhay, ay isang regalong hindi niya kailanman babaliwalain. Nang gabing iyon, habang tulog si Rico, nagtutupi sina Miguel at Maria ng mga napkin para sa party. Kinakabahan ka ba? Tanong ni Maria. Sa party? Sa lahat. Unang beses, mula nang mawala si Isabel. Oo, pero excited din. Mag-i-stay ka bukas, di ba? Gusto niyo po ba akong mag-stay? Gusto naming dalawa. Bahagi ka na namin. Ngumiti si Maria,
ngunit may kalungkutan sa kanyang mga mata. Anong problema? Tanong ni Miguel. Wala po. Iniisip ko lang ang nanay ko. Sana nakilala niya si Rico. Kumusta na siya? Pahina ng pahina araw-araw. Sabi ng doktor, baka 1 buwan, baka kulang pa. Nagkakaroon ka ba ng sapat na oras kasama siya? Hanggat kaya ko po. Pumupunta ako gabi-gabi pagkatapos patulugin si Rico. Ang kapatid ko ang nagbabantay sa araw habang nandito ako. Naramdaman ni Miguel ang bigat sa kanyang dibdib. Maria, kung kailangan mong mag-leave, ang pagiging nandito ay nakakatulong sa akin. Ang makita si Rico na lumalaki, ang makita kayong nagkokonekta muli, nagbibigay ito sa akin ng pag-asa. Nagpapaalala sa akin na pagkatapos ng pagkawala, pwedeng magpatuloy ang buhay, pwede itong maging maganda ulit. Kinabukasan, napuno ang bahay ng kulay, mga lobo at mga bata. Inihanda ni Miguel ang lahat. Isang clown, isang pinyata na dinosaur, napakaraming pagkain. Nagniningning si Rico, tumatakbo, tumatawa, nang walang tigil. Papa, laro tayo. At sumama si Miguel. Nakaupo siya kasama ng mga bata, naglaro ng taguan, nagkalat ng birthday cake. Dahil sa wakas, naintindihan niya, ang buhay ay nasa mga sandaling ito, sa tawa ng kanyang anak, sa pagiging present ng buo, ng oras na para sa cake, lahat ay kumanta. Malakas na hinipan ni Rico ang mga kandila, ipinikit ang kanyang mga mata para mag-wish. Anong wish mo? Tanong ng isa sa kanyang mga kaibigan. Bawal sabihin, hindi magkakatotoo. Pagkatapos, habang pauwi na ang mga bisita, hinanap ni Rico ang kanyang lihim na proyekto. Ang card na ginawa niya nang may buong pag-iingat. Papa, pikit ka. Sumunod si Miguel, nararamdaman ang pananabik sa boses ng kanyang anak. Bukas na. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Rico ang isang handmade card. Sa pabalat, iginuhit niya ang 3 figura. Isang matangkad na lalaki, isang bata, at isang babae. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sila pinaghihiwalay ng isang malawak na espasyo. Magkasama sila, magkahawak kamay, na may isang malaking dilaw na araw sa itaas. Ito ang pamilya natin. Ipinaliwanag ni Rico ng may pagmamalaki. Ikaw, ako, at si Tita Maria. Naramdaman ni Miguel ang isang bukol sa kanyang lalamunan. Ang ganda anak, buksan mo. Sa loob, sa mga paikot-ikot na letra na isinulat ng kamay ng isang patron na taong gulang, nakasulat, Salamat sa pagbalik Papa, mahal kita. Dumaloy ang mga luha sa mukha ni Miguel nang hindi niya mapigilan. Malungkot ka po Papa? Nag-aalalang tanong ni Rico. Hindi, champion. Masaya si Papa. Sobrang saya na hindi kasya sa dibdib ni Papa. Niyakap siya ni Rico ng mahigpit. Masaya rin po ako. Nang gabing iyon, matapos umalis ang lahat at sa wakas ay nakatulog na si Rico sa kanyang kama, pagod ngunit masaya, nanatili siyang nakatingin sa natutulog na bata. Lumitaw si Maria sa pinto. Perpektong araw. Salamat sa iyo. Hindi po. Kayo po ang gumawa ng lahat ng ito na posible. Pero ikaw ang nagpakita sa akin kung paano. Kung hindi ka dumating noong panahong iyon, pero dumating po ako, at nagkaroon kayo ng tapang na magbago. Hindi po iyon maliit na bagay, Miguel. May nagbago sa hangin, isang banayad na kuryente. Tumayo si Miguel at lumang sa kanya. Maria, may kailangan akong sabihin. Sa mga nakaraang linggo, naging bahagi ka na ng pamilya namin. At nagsisimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko alam kung dapat kong maramdaman. Umatras ng isang hakbang si Maria. Miguel. Alam kong komplikado, marahil masyadong mabilis, pero iniwanan ako ni Isabel ng isang sulat. Sabi niya, kung makakilala ako ng isang taong magpapangiti sa akin, huwag akong makonsensya. Gusto niyang maging masaya ako. Hindi ko po alam ang sasabihin. Hindi mo kailangang magsabi ng anuman. Kailangan mo lang malaman, dahil kapag kasama kita, kapag nakikita ko kung paano mo minamahal ang anak ko, kung paano mo ako tinulungang mahanap muli ang sarili ko. May nararamdaman akong akala ko'y hindi ko na mararamdaman muli. May luha sa mga mata ni Maria. May nararamdaman din po ako. Pero, komplikado. Alam ko,
At ang nanay mo, alam ko, at hindi ako humihingi ng sagot. Gusto ko lang malaman mo na kapag handa ka na, kung sakaling maging handa ka, nandito lang ako. Tumango siya, pinupunasan ang kanyang mga luha. Kailangan ko po ng oras, lahat ng oras na kailangan mo. Lumabas si Maria ng kwarto. Iniwan si Miguel na bukas at vulnerable ang puso, ngunit hindi siya nagsisi. Dahil tama si Isabel, ang buhay ay para danasin ng buo, kasama ang lahat ng panganib at lahat ng posibleng sakit na kasama nito. 2 linggo pagkatapos, sa madaling araw ng Martes, tumunog ang telepono ni Maria. Narinig ni Miguel ang kanyang nagmamadaling mga yapak, ang kanyang basag na boses na nakikipag-usap sa isang tao. Bumaba siya at natagpuan ito sa sala, hawak ang telepono, umiiyak. Anong nangyari? Ang nanay ko. Pumanaw na po siya, 1 oras na ang nakalipas. Tumawag ang kapatid ko, pero tuluyan nang nabasag ang kanyang boses. Hindi ako nakapagpaalam. Niyakap siya ni Miguel nang hindi nag-iisip at gumuho ito sa kanyang mga braso. I'm sorry. I'm so sorry. Nakatulog po ako. Sobrang pagod ko po at nakatulog ako. At namatay siyang mag-isa. At wala ako doon. Hindi siya nag-iisa. Nandoon ang kapatid mo at ginawa mo na ang lahat ng kaya mo. Kasama mo siya gabi-gabi sa loob ng maraming buwan. Pero hindi sa huli. Ang huli ay isang sandali lang. Binigyan mo siya ng pagmamahal sa buong buhay niya. Iyon ang mahalaga. Nanatili silang ganoon ng matagal. Umiiyak si Maria. Hawak siya ni Miguel. Binibigyan siya ng parehong uri ng aliw na ibinigay niya kay Rico ng napakaraming beses. Ang mga sumunod na araw ay isang whirlwind ng libing, mga papeles at purong sakit. Gabi ng libing, bumalik si Maria, pagod. Kumusta ka? Nagsalin si Miguel ng tsaa para sa kanya. Manhid. Malungkot. Gumaan ang loob dahil hindi na siya nagdurusa. Normal iyon. Paano niyo po kinaya noong mawala si Isabel? Hindi ko kinaya. Tumakbo ako. At halos mawala ang anak ko. Ikaw ang nagpakita sa akin ng ibang daan. Hindi ko po alam kung kaya ko iyon. Hindi mo kailangang malaman ngayon. Kailangan mo lang huminga. Isang sandali sa isang pagkakataon. Kinabukasan, sinabi ni Maria na kailangan niya ng oras, na hindi niya kayang magpatuloy sa pagtatrabaho habang pinoproseso ang lahat. Kunin mo ang lahat ng oras na kailangan mo, sagot ni Miguel. Nandito lang ang trabaho mo pagbalik mo. At kung hindi po ako bumalik? Tumama sa kanya ang tanong na parang isang suntok, ngunit naintindihan niya. At kung gayon, maiintindihan ko. At lagi akong magpapasalamat sa ginawa mo para sa amin. 3 linggo ang lumipas na wala si Maria. Kumuha si Miguel ng isang pansamantalang yaya. Ngunit hindi ito pareho. Patuloy na nagtatanong si Rico, kailan po babalik si Tita Maria? Sana malapit na. Kung gayon, kailangan natin siyang hintayin. Dahil kailangan din natin siya. Isang hapon, nasa opisina si Miguel nang may nag-udyok sa kanya na tingnan ang computer. Partikular ang folder kung saan niya itinago ang isang clip mula sa mga kamera na iningatan niya bago burahin ang lahat. Ang pag-uusap kung saan inamin ni Rico na nakokonsensya siya sa pagkamatay ni Isabel. Ngunit nang buksan niya ang folder, nakita niyang may isa pang file na hindi niya naaalala na isave. Binuksan niya ito. Mula ito sa unang linggo. Ang kamera sa kwarto ni Rico. Mag-isa ang kanyang anak, gumagawa ng tore gamit ang mga blocks at nakikipag-usap sa isang taong hindi pisikal na naroroon, ngunit buhay sa kanyang puso. Mama, may nakilala po akong bago ngayon. Ang pangalan niya po ay Maria. Mabait po siya. Hindi po tulad niyo. Walang katulad niyo, Mama. Pero mabait po siya sa sarili niyang paraan. Naramdaman ni Miguel na huminto ang kanyang puso. Nakikipag-usap ang kanyang anak kay Isabel sa buong panahong ito. Malungkot pa rin po si Papa. Ako rin po. Pero sabi po ni Tita Maria, okay lang na malungkot, hindi ko po kailangang itago. Sabi niya po, ang mga luha ay parang ulan, naglilinis, at pagkatapos lumalabas ang araw. Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa mukha ni Miguel.
Mama, okay lang po ba kung mamahalin ko siya? Papatawarin niyo po ba ako? Ayoko po kayong palitan. Ayoko lang po. Hindi ko po nararamdamang mag-isa kapag nandyan siya. Sa recording, ginawa ni Rico ang kanyang pinakamataas na tore. Para po sa inyo, Mama. Para makita niyo po ako mula sa langit. Para malaman niyong naaalala ko kayo. Lagi ko po kayong aalalahanin. At pagkatapos, sa isang napakaliit na boses na halos hindi marinig. Pero okay lang din po kung magpapatuloy akong mabuhay, di ba? Kasi minsan po, natatakot akong maging masaya. Parang tinatraidor ko po kayo. Ipinaus ni Miguel ang video. Hindi na niya kayang manood pa, hindi sa gitna ng mga luhang nagpapalabo sa kanyang paningin. Ang kanyang anak, ang kanyang maliit na anak, ay nagpasan ng parehong kasalanan, ng parehong takot tulad niya, at si Miguel ay sobrang lunod sa sarili niyang sakit na hindi niya ito nakita. Hanggang sa dumating si Maria at ipinakita sa kanilang dalawa na maaari silang gumaling, na maaari silang magpatuloy na mahalin si Isabel habang pinapayagan din ang kanilang sarili na mabuhay. Nang gabing iyon, kinuha ni Miguel ang telepono at tinawagan si Maria. "Hello," sagot nito. Pagod ang boses. "Hello, kumusta ka na?" "Kinakaya. May kailangan akong ipakita sa iyo. Pwede ka bang pumunta?" "Miguel, hindi ko po alam kung handa na ako." Pakiusap. Mahalaga ito. 1 oras pagkatapos, nasa opisina na niya si Maria. Ipinakita ni Miguel ang video. Umiyak ito habang pinapanood. Nang matapos, pinunasan niya ang kanyang mga luha. Napakadalisay ng puso ng batang iyan. "Tulad mo, pareho ninyo akong tinuruan na ang pag-ibig ay hindi pagtataksil, na maaari mong igalang ang nakaraan habang niyayakap ang kasalukuyan. Bakit niyo po ito ipinakita sa akin? Dahil kailangan mong malaman ang isang bagay, hindi mahalaga kung magpasya kang bumalik o hindi. Hindi mahalaga kung magiging tayo o mananatiling magkaibigan. Ang mahalaga ay iniligtas mo ang pamilya ko. Iniligtas mo ako, at gusto kong kapag iniisip mo ang iyong ina, alam mo na ang kanyang huling regalo ay ang pagbibigay sa iyo ng lakas para iligtas ang iba." Humikbi si Maria. Gugustuhin niya sanang makilala si Rico. "Alam ko, ngunit ang pag-ibig niya ay nabubuhay sa iyo. At sa pamamagitan mo, hinipo nito ang aming buhay sa isang malalim na paraan." Natahimik sila sandali. Pagkatapos ay nagtanong si Maria, "Gising pa po ba si Rico?" "Oo, hindi siya makatulog ng maayos mula nang umalis ka." "Pwede ko po ba siyang makita?" "Siyempre." Umakyat sila sa kwarto ni Rico. Nakahiga ang bata, yakap ang kanyang dinosaur, nakatingin sa kisame. "Rico,